Welcome to the Holy Word channel. We will broadcast daily Mass live. Please keep your soul quiet and fervent to start today's Mass. Don't forget to like the video and subscribe to the channel to receive notifications about daily Mass as soon as possible. May God bless you. Sumasamba sa Kanya, pagmamahal sa Panginoon ay simulan. Kapuri ay manan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ngayong araw na ito at tuwing ika-11 ng Hunyo ay ating ipinaginugunita ang isa sa mga apostol, si Saint Bernabe. Hilingin natin sa Diyos na sa tulong ng kanyang panalangin, ang ating pagsimba ay magdulot sa atin ng pagpapala. Ang ating mga tagapagpamisa, ang mga nagpamisa, ay samahan natin magpasalamat sa Diyos. Bunga ng kanilang pagpapamisa na misa pasasalamat, naway sila lalo pang biyayaan ng Diyos kasama ang pamilya. Ang mga kaluluwang ipinagpamisa, magtamasa nawa ng maligayang buhay sa piling ng Diyos sa langit. Ang mga may sakit ay pagalingin. Tayong kaisa sa misa sa pamamagitan ng inyong pagsimba at maging sa pagsubaybay ninyo sa misa dito na sa pamamagitan ng online. Kasama namin kayong ipinagdadasal at naway ang ating mga intensyon at panalangin ay pakinggan at tayo pagbigyan ng Diyos. Humingi muna tayo ng tawad sa Diyos para maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito ng misa. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, si San Bernabeng puspos ng Espiritu Santo at pananampalatayang matibay, ay sinabi mong ibukod upang gampanan ang pag-akit sa mga bansa.
Ang mabuting balita na masigasig niyang inilahad ay patuloy rawang maipahayag at totohanang matupad sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat at makinig sa salita ng Diyos. Pagbasa mula sa Gawa ng mga Apostol. Nung mga araw na iyon, maraming naniwala at nanalig sa Panginoon. Nabalitaan ito ng simbahan sa Jerusalem, kaya't sinugo sila sa Antioquia si Bernabe. Nang dumating siya roon at makita ang pagpapala ng Diyos sa kanila, siya'y nagalak at pinapayuhan silang lahat na manatiling tapat sa Panginoon. Mabuting tao si Bernabe, puspos ng Espiritu Santo at matibay ang pananampalataya. Kaya marami siyang nadala sa Panginoon. Nagpunta si Bernabe sa Tarso upang harapin si Saulo. At nang kanyang matagpuan, ay isinama sa Antioquia, isang taong singkad silang, na natili roong kasakasama ng simbahan at nagturo sa maraming tao. At doon sa Antioquia, unang tinawag na Kristiyano ang mga alagad. May mga propeta at mga guro sa simbahan sa Antioquia. Kabilang dito sina Bernabe, Simeon na tinaguriang Negro, Lucio na taga Cirene, Saulo at Manain, kababata ng Tertrangkang si Herodes. Samantalang sila'y nag-aayuno at sumasamba sa Panginoon. Sinabi sa kanila ng Espiritu Santo, "Ibukod ninyo sina Bernabe at Saulo. Siya'y hinirang ko para tanging gawaing inilaan ko sa kanila." Pagkatapos nilang mag-ayuno at manalangin, ipinatong nila sa dalawa ang kanilang mga kamay at sila'y pinayuhan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa bawat bahagi ng salmo ang ating pong itutugon, Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Ulitin po natin. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Umawit ng bagong awit, at sa poon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya ay kahangahangang tunay, sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang poon ay buong galak, napurihin sa pag-awit. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Sa saliw ng mga lira, iparinig yaong tugtog, at ang poon ay purihin ng tugtuging maalindog. Tugtugin din ang trumpeta, nakasaliw ang tambuli, magkaingay sa harapan ng poon na ating hari. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Magsitayo po ang lahat bilang paggalang sa mabuting balita ng Panginoon. Hallelujah.
ng mundo. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, "Humayo kayo at ipangaral ninyo na malapit ng maghari ang Diyos. Pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin ninyo ang mga ketongin at palayasin ang mga demonyo. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Huwag kayong magdala ng salapi, maging ginto, pilak, tanso sa inyong lukbutan. Huwag din kayong magdala ng supot sa inyong paglalakbay, ni bihisan, pamalit na panyapak o tungkod, sapagkat ang manggagawa ay may karapatan sa kanyang ikabubuhay. At saan mang bayan o nayon kayo dumating, humanap kayo ng mga taong karapat-dapat pakituluyan at manatili kayo roon habang kayo'y nasa lugar na iyon. Pagpasok ninyo sa bahay, sabihin ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung karapat-dapat ang mga tao sa bahay na iyon, panatilihin ninyo sa kanila ang inyong bati. Ngunit kung hindi, bawiin ninyo ito. Ito mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Father. Mapapansin nyo, pagka ang pari ay nakasuot ng kulay pula, yan ay, ang kalimitang kahulugan niyan ay may ginugunitang isang martir. Ang martir ay yung namatay dahilan sa pananampalataya, pinatay na mga laban sa pananampalatayang Kristyanismo, pinatay na mga galit sa pananampalataya, at iyon namang pinatay, buong tapang niyang niyakap ang pananampalataya, niyakap ang Diyos, kahit parusahan, kahit mamatay. Kaya ang pari ay nakapula ngayon at tuwing ganitong araw, 11 ng Hunyo, ginugunita natin ang isa sa mga apostol, si San Bernabe. Yan, si San Bernabe. Saint Barnabas, the apostle. Alam nyo, lagi ninyong naririnig noong mga nakaraang araw ang salitang San Pablo na siya'y laging nangangaral sa iba't ibang lugar at naririnig nyo rin yung pangalang kasama niya lagi ni San Pablo. Si San Pablo ay dating galit sa mga mananampalataya. Pinahuhuli niya, pinarurusahan, kasabwat pa siya sa pagpatay sa mga Kristiyano. Yan ang old life ni Saulo. Subalit siya ay nagbago at kumilala kay Kristo. Ay siya ay dahan-dahang pumasok sa grupo ng mga mananampalataya. Pero kinatatakutan dahil baka ito impostor, hanggang sa makilalang totoo, nagbago na nga si Saulo. Ang naging pangalan niya ay Pablo. At yun ang naging gawain ni Pablo. Siya'y mag-aral ng mangaral. Pero bago siya natanggap ng mga Kristiyano, ang dahilan kung bakit siya'y natanggap at naniwala na sa kanyang totoong nagbago ay itong si Bernabe na pinagdiriwang natin
ang kapiyastahan ngayon. Siya ang nagdala kay Jesus. Siya ang nagpakilala sa mga Kristiyanong ari ibang tao na. Hindi na ito nakakatakot. Hindi na ito laban sa Kristiyano. Siya'y kasamahan na natin. Siya'y mabuting tao na, mabuting Kristiyano. Kaya si Bernabe, ang laging kasama ni Pablo sa iba't ibang lugar, napakarami ding narating ito. Ay sapagkat marami nga ang galit sa Kristiyano, hanggang ngayon meron pa dito sa ating lugar, ay malaya tayo nakakapagsabuhay ng pananampalataya. Pero may mga lugar sa Nigeria, may mga pari ngayong kinikidnap, pinapatay. Hindi lang doon, may mga lugar talagang gayon. Safe pa dito tayo mga Kristiyano, safe pa ang mga pari. Ngayon, ay katulad din ni Pablo, si San Bernabe ay kinagalitan ng mga laban sa mananampalataya sa Kristiyano. Kaya siya'y pinahuli, siya'y pinarusahan din. Napakarami ding kaparusahan ang kanyang nakamtan, naranasan. At kung siya'y pinatay sa pamamagitan ng pagbato, binato ng binato. Okay, yun ang kamatayan ni Bernabe. Kaya siya'y namatay, sabi nga, in odium fidei, sa galit sa kanyang pagiging Kristiyano, sa galit sa kanyang pagtuturo at pangangaral, sa galit sa kanya dahil mahal niya ang simbahan at mahal niya si Kristo. Kaya siya'y nag-alay ng buhay, nagbuhos ng dugo, kaya pula. Siya'y martir. Yan po si Saint Bernabe. As ang quotation na attributed to him ay ganito, without grace, there is no hope. Kaya ang mga umaasa ay ang mga taong puno ng grasya. May grasya. But with grace, there is no shortage of hope. Kaya punong-puno ng pag-asa ang buhay ng taong nananampalataya. Samantala sa banal na ebanghelyo, ay narinig natin yon ang pangangaral ni Jesus. At hindi lang ni Jesus. Ibinigay na ni Jesus at itinagubili ni Jesus ang mga mananampalataya sa kanyang mga alagad, sa kanyang mga apostol. Dati-rati si Jesus ang gumagawa ng mga milagro. Dati si Jesus ang bising-bising nagtuturo at nangangaral. Pero ngayon ang mga apostol, ang mga alagad ni Jesus ay binigyan na rin ng kapangyarihan. Binubuhay na rin ng mga apostol ang mga patay. Nakakabuhay na rin ang patay. Nakakapagpalakad na rin ang mga lumpo at nakakapagpagaling ng mga kitongin. Walang hindi nagagawa ang mga apostol. Ang lahat na nagagawa ni Jesus ay nagagawa na rin nila para iparamdam ang pagmamahal ng Diyos. Sa makatuwid, ang Diyos ay laging kumikilos sa pamamagitan ng kanyang mga alagad. At inutusan pa ang mga alagad, pumunta kayo sa bawat bayan at nayon, magturo kayo at mangaral. Huwag kayong magdala ng supot sa inyong paglakad, ni damit, ni tungkod, ni pamalit na panyapak. Ibig sabihin, mabuhay kayong ang inyong pagpapahalaga ay ang pahahalagahan ninyo ay ang misyon, ang tungkulin, hindi mga material na bagay. Ang dala ninyo ay ako, si Jesus. Ang dala ninyo ay pag-ibig. At ang sabi pa sa bandang huli, kaya tayong mga Kristiyano ay may katangiang mapagkup-kup tayo sa mga alagad ng Diyos. Masama may mga lugar kung minsan na pinaaalis ang mga alagad ng Diyos. Nagkamalila ng kaunti ay nagpoprotesta, parang gayon. Yan ay negative, yan ay masamang pangitain. Ang mahalaga ay, ang sino man, sabi dito, ang sino man tumanggap sa inyo, ay pagpapalain ko. Kaya sa banal na kasulatan, ay meron ding nakalagay doon. Sabi ay, ang sino mang magbigay ng isang basong tubig na malamig sa alagad ko, dahil sa siya'y alagad ko, ay pagkakalooban ng biyayang buhay na walang hanggan. Din naman ay, ang sino man tumanggap sa inyo ay basbasan ninyo. Ang sino mang hindi tumanggap sa inyo, umalis kayo sa lugar na iyon. Meron pang pagbasang nagsasabi na, umalis kayo doon at ipagpag ninyo ang alabok sa inyong mga sandalyas. Yan.
Sa makatuwid, ang bandang huli ng banal na ebanghelyo ay, sabi ay, pagpalain ninyo ang mga taong tumatanggap sa inyo. Ituloy natin ang pagdiriwang sa inyong pag-aalay kay naway lalo pang pagpalain ng Diyos. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Manalangin tayo, Ama namin lumikha, ang aming mga alay ay gawin mong banal sa iyong pagbabasbas na magpaalab nawa sa ningas ng iyong pag-ibig sa aming lahat, sapagkat ito rin ang nagbunsod kay San Bernabe para ihatid sa mga bansa ang liwanag ng mabuting balita sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Itinatag niya ang iyong sambayanan at ang mga apostol katulad ni San Bernabe ay salig at katuwang sa pagpapanatili ng iyong pagmamahal na hindi magbawakas kahit kailan. Kaming sambayanan mo dito sa daigdig ay katibayan ng pamumuhay sa langit. Kaming narito ang tagapagpahiwatig sa pagkakaisa ng lahat sa iyong pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Panginoon, Hosana, Hosana.
Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Sama-sama nating ipagbunyi ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sa dilim ay inihain, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y ang mga ginagawa namin ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya't tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco o ni Leon, 14, aming Papa, Gilbert, aming Arsobispo ng mga Obispo, at lahat ng mga pari. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahinlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis rin sa esposo, kaysa ng mga apostol kasama si San Bernabe, kaysa ng mga martir, mga banal, ni San Tarita de Casa, aming patrona, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Amen.
Awitin natin ang panalangin nating mga anak ng Tayo ang lahat. Ahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Kakanin sa araw-araw, sa aming mga sala. Hinihiling namin kami i-adjust sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbatian tayo, maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Sumainyong lahat ang kapayapaan. Pagbati rin sa palag sa inyo na sumusubaybay at nakikiisa sa misa sa pamamagitan ng Santa Rita de Cassia Paris Facebook page. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Amin, maawa sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan
na ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod ang lahat. Mga kapatid, narito si Kristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga taong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo, Amen. liwanag ng aking puso, sa aking magmahal ka. Nang iyong biyaya sa aking ipadama, patnubay ng mahihirap. Sa aming saya at hapis, tanglaw kang kaaya-aya. Liwanag ng haliwan, sa amin dumalaw ka. Sasagawa po natin ang second collection. Ito po ay laan para sa mga may sakit at retiradong pari ng ating Archdiocese. Maraming salamat po. Pawiin ang aming pagod, ang pasani pag-aanin. Minamahal kong kandungan, sa hapis kami hanguin. Liwanag ng aming puso, sa aming manahan ka. Idulot mo po sa amin kapayapaang wagas, ang iyong gantimpala't mana, mga mong kasarinlan, ang bunga ng pagkandili, ligaya magpakailanman. Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming tumanggap sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang aming pinagsaluhan sa pagganita sa Apostol San Bernabe ay maganap ng hayagan sa aming buhay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumandali po magsiupo para sa mga pagbati.
Tayo bumabati sa mga nagbe-birthday ngayong araw na ito. Sila'y nagpamisa para magpasalamat sa Diyos. Tamang paraan ng pagbe-birthday o anniversary. Nagpapamisa. Misa ang pinakamagandang paraan para magpasalamat sa Diyos. Kaya happy birthday sa mga sumusunod ngayong June 11, kapiyastahan ni San Bernabe. Kay Jonathan Rinyosa, happy birthday. Kay Deli Bungkin, kay Dayan Karen Kusi, kay Seminarian Chase Dan Gonzaga, kay Marie Chris Perez, at Jefferson Marcos. Happy birthday sa inyo. Happy wedding anniversary sa mag-asawang Ramon at Carmelita Tolentino. Narito gaita. Happy anniversary sa inyo. And then, sa mga palagi ang nagpapamisa, maraming salamat po. Sa mga sumusubaybay sa misa dito sa parokya. Pero nag-message sa akin, sabi, Father, ang inyong misa po diyan sa parokya ng Santa Rita ay laging naka-air, napapakinggan doon sa isang kapilya sa chapel. Araw-araw ang ating misa, naririnig doon sa Boboy, yun ay Boboy San Luis. Lagi daw naka-air doon ang misa sa Santa Rita. Kaya sila'y ating ipinagdarasal ang mga taga-Boboy, San Luis. Sana sila'y laging alagaan at pagpalain ng Diyos. Ito'y sa pamumuno ng isang magaling na pinuno ng Barangay Chapel, Rina Mendoza. Baka parito na yun minsan. Nagsimban to, yun nung piyesta dito ni Santa Rita. Pakakainin ko sana, bigla nawala. Parang bula. Wala. Yan. Sa mga taga-Buboy ng San Luis, salamat po sa inyong pakikiis sa palagian sa misa. Kayo naway pagpalain ng Diyos. And then, sa mga Facebook Star Center, salamat po sa inyong pong pag-o-offer, pagbibigay sa koleksyon. Kayo naway lalo pang pagpalain ng Diyos. Tayo po'y mayroong t-shirt, polo shirt ng pamparokya. Ito po'y available sa office. Paganda pong kayo ay meron noon, mga parokyano, at nagdedebosyon kay Santa Rita. May mga polo shirt pong available sa office. Tayo pinasa panahon ng nobinaryo kay San Antonio. Yun po si San Antonio. Yan po ay napakagaling din santo. Ang mga santo at santa ay napakasarap pagdebosyonan. Ang piyesta po niya ay June 13. Nasa nobinaryo tayo, kayo po'y magpamisa sa panahon ito na nagno-nobena tayo hanggang sa kanyang kapiyastahan. Sa June 15 po naman ay sisimulan natin ang nobena kay St. John the Baptist na 24 of June ang piyesta. Ang Sacred Heart of Jesus ay magkakaroon din ng nobenaryo mula 18 at ang piyesta niya ay June 27. Ang St. John the Baptist ay 24 pa. Kasabay ng Sacred Heart of Jesus ang kapiyastahan ng Mother of Perpetual Help. June 18 din ang nobenaryo. Magpa-Father's Day sa June 15. Sa June 15 may Father's Day. Pagka kayo pinaghahanap ng lugar na mayroong pwedeng sama-sama ang pamilya para pagpapasalamat sa ama ng pamilya, meron po ditong affair sa Batangas Country Club. Ang Father's Day po yan. Siyempre may pagkain doon, may babayaran kayo parang 1,000 plus yata yan. Yan, kayo ay dinner po yon. Pwedeng kayo sa Batangas Country Club. May parangal doon sa mga ama. Father's Day. Yan, maganda doon pagkagaritong mga panahon. Sige po, salamat po sa inyo. Salamat sa mga mababait na naglilingkod sa ating simbahan. Tayo na kayo. Tayo po ang lahat. Ayaw pang tumayo. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain nawa kayong lahat ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang pagdiriwang natin ng banal na misa, humayo kayo mapayapa. Salamat sa Diyos. Umawi tayo ng pangwakas na awit. Ave Maria, puno ka ng grasya, ang Panginoon ay
sa iyo, pinagpala ka sa kababaihan. Wala ang buwan ng iyong sinapupunan, si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan, ngayon at sa mga oras ng aming kamatayan. Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan, ngayon at sa mga oras ng aming kamatayan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, ngayong araw na ito at tuwing ika-11 ng Hunyo, ay ating ipinaginugunita ang isa sa mga apostol, si Saint Bernabe. Hilingin natin sa Diyos na sa tulong ng kanyang panalangin, ang ating pagsimba ay magdulot sa atin ng pagpapala. Ang ating mga tagapagpamisa, ang mga nagpamisa, ay samahan natin magpasalamat sa Diyos. Bunga ng kanilang pagpapamisa na misa pasasalamat, naway sila lalo pang biyayaan ng Diyos kasama ang pamilya. Ang mga kaluluwang ipinagpamisa, magtamasa nawa ng maligayang buhay sa piling ng Diyos sa langit. Ang mga may sakit ay pagalingin. Tayong kaisa sa misa sa pamamagitan ng inyong pagsimba at maging sa pagsubaybay ninyo sa misa dito na sa pamamagitan ng online. Kasama namin kayong ipinagdadasal at naway ang ating mga intensyon at panalangin ay pakinggan at ay pagbigyan ng Diyos. Humingi muna tayo ng tawad sa Diyos para maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito ng misa. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo.
Ama naming makapangyarihan, si San Bernabeng puspos ng Espiritu Santo at pananampalatayang matibay, ay sinabi mong ibukod upang gampanan ang pag-akit sa mga bansa. Ang mabuting balita na masigasig niyang inilahad ay patuloy nawang maipahayag at totohanang matupad sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat at makinig sa salita ng Diyos. Pagbasa mula sa Gawa ng mga Apostol. Nung mga araw na iyon, maraming naniwala at nanalig sa Panginoon. Nabalitaan ito ng simbahan sa Jerusalem, kaya't sinugo sila sa Antioquia si Bernabe. Nang dumating siya roon at makita ang pagpapala ng Diyos sa kanila, siya'y nagalak at pinapayuhan silang lahat na manatiling tapat sa Panginoon. Mabuting tao si Bernabe, puspos ng Espiritu Santo at matibay ang pananampalataya. Kaya marami siyang nadala sa Panginoon. Nagpunta si Bernabe sa Tarso upang harapin si Saulo. At nang kanyang matagpuan, ay isinama sa Antioquia, isang taong singkad silang, na natili roong kasakasama ng simbahan at nagturo sa maraming tao. At doon sa Antioquia, unang tinawag na Kristiyano ang mga alagad. May mga propeta at mga guro sa simbahan sa Antioquia. Kabilang dito sina Bernabe, Simeon na tinaguriang Negro, Lucio na taga Cirene, Saulo at Manain, kababata ng Tertrangkang si Herodes. Samantalang sila'y nag-aayuno at sumasamba sa Panginoon. Sinabi sa kanila ng Espiritu Santo, ibukod ninyo sina Bernabe at Saulo. Siya'y hinirang ko para tanging gawaing inilaan ko sa kanila. Pagkatapos nilang mag-ayuno at manalangin, ipinatong nila sa dalawa ang kanilang mga kamay at sila'y pinayuhan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa bawat bahagi ng salmo ang ating pong itutugon, Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Ulitin po natin. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Umawit ng bagong awit, at sa poon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya ay kahangahangang tunay, sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag, sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang poon ay buong galak, napurihin sa pag-awit. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Sa saliw ng mga lira, iparinig yaong tugtog, at ang poon ay purihin ng tugtuging maalindog. Tugtugin din ang trumpeta, nakasaliw ang tambuli, magkaingay sa harapan ng poon na ating hari. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Magsitayo po ang lahat bilang paggalang sa mabuting balita ng Panginoon.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, "Humayo kayo at ipangaral ninyo na malapit ng maghari ang Diyos. Pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin ninyo ang mga ketongin at palayasin ang mga demonyo. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Huwag kayong magdala ng salapi, maging ginto, pilak, tanso sa inyong lukbutan. Huwag din kayong magdala ng supot sa inyong paglalakbay, ni bihisan, pamalit na panyapak o tungkod, sapagkat ang manggagawa ay may karapatan sa kanyang ikabubuhay. At saan mang bayan o nayon kayo dumating, humanap kayo ng mga taong karapat-dapat pakituluyan at manatili kayo roon habang kayo'y nasa lugar na iyon. Pagpasok ninyo sa bahay, sabihin ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung karapat-dapat ang mga tao sa bahay na iyon, panatilihin ninyo sa kanila ang inyong bati. Ngunit kung hindi, bawiin ninyo ito." Ito mga kapatid ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Father. Mapapansin nyo, pagka ang pari ay nakasuot ng kulay pula, yan ay, ang kalimitang kahulugan niyan ay may ginugunitang isang martir. Ang martir ay yung namatay dahilan sa pananampalataya, pinatay na mga laban sa pananampalatayang Kristyanismo, pinatay na mga galit sa pananampalataya, at iyon namang pinatay, buong tapang niyang niyakap ang pananampalataya, niyakap ang Diyos, kahit parusahan, kahit mamatay. Kaya ang pari ay nakapula ngayon at tuwing ganitong araw, 11 ng Hunyo, ginugunita natin ang isa sa mga apostol, si San Bernabe. Yan, si San Bernabe. Saint Barnabas, the apostle. Alam nyo, lagi ninyong naririnig noong mga nakaraang araw ang salitang San Pablo na siya'y laging nangangaral sa iba't ibang lugar at naririnig nyo rin yung pangalang kasama niya lagi ni San Pablo. Si San Pablo ay dating galit sa mga mananampalataya. Pinahuhuli niya, pinarurusahan, kasabwat pa siya sa pagpatay sa mga Kristiyano. Yan ang old life ni Saulo. Subalit siya ay nagbago at kumilala kay Kristo. Ay siya ay dahan-dahang pumasok sa grupo ng mga mananampalataya. Pero kinatatakutan dahil baka ito impostor, hanggang sa makilalang totoo, nagbago na nga si Saulo. Ang naging pangalan niya ay Pablo. At yun ang naging gawain ni Pablo. Siya'y mag-aral ng mangaral. Pero bago siya natanggap ng mga Kristiyano, ang dahilan kung bakit siya'y natanggap at naniwala na sa kanyang totoong nagbago ay itong si Bernabe na pinagdiriwang natin ang kapiyastahan ngayon. Siya ang nagdala kay Jesus. Siya ang nagpakilala sa mga Kristiyanong ari-ibang tao na hindi na ito nakakatakot. Hindi na ito laban sa Kristiyano. Siya'y kasamahan na natin. Siya'y mabuting tao na mabuting Kristiyano. Kaya si Bernabe, ang laging kasama ni Pablo sa iba't ibang lugar, napakarami ding narating ito.
ay sapagkat marami nga ang galit sa Kristiyano, hanggang ngayon meron pa dito sa ating lugar, ay malaya tayo nakakapagsabuhay ng pananampalataya. Pero may mga lugar sa Nigeria, may mga pari ngayong kinikidnap, pinapatay. Hindi lang doon, may mga lugar talagang gayon. Safe pa dito tayo, mga Kristiyano. Safe pa ang mga pari. Ngayon, ay katulad din ni Pablo, si San Barnabe ay kinagalitan ng mga laban sa mananampalataya sa Kristiyano. Kaya siya'y pinahuli, siya'y pinarusahan din. Napakarami ding kaparusahan ang kanyang nakamtan, naranasan. At kung siya'y pinatay sa pamamagitan ng pagbato, binato ng binato. Okay, yun ang kamatayan ni Bernabe. Kaya siya'y namatay, sabi nga, in odium fidei, sa galit sa kanyang pagiging Kristiyano, sa galit sa kanyang pagtuturo at pangangaral, sa galit sa kanya dahil mahal niya ang simbahan at mahal niya si Kristo. Kaya siya'y nag-alay ng buhay, nagbuhos ng dugo, kaya pula. Siya'y martir. Yan. Yan po si Saint Bernabe. As ang quotation na attributed to him ay ganito, without grace, there is no hope. Kaya ang mga umaasa ay ang mga taong puno ng grasya. May grasya. But with grace, there is no shortage of hope. Kaya punong-puno ng pag-asa ang buhay ng taong nananampalataya. Samantala sa banal na ebanghelyo, ay narinig natin yun ang pangangaral ni Jesus. At hindi lang ni Jesus. Ibinigay na ni Jesus at itinagubili ni Jesus ang mga mananampalataya sa kanyang mga alagad, sa kanyang mga apostol. Dati-rati si Jesus ang gumagawa ng mga milagro. Dati si Jesus ang bising-bising nagtuturo at nangangaral. Pero ngayon ang mga apostol, ang mga alagad ni Jesus ay binigyan na rin ng kapangyarihan. Binubuhay na rin ng mga apostol ang mga patay. Nakakabuhay na rin ang patay. Nakakapagpalakad na rin ang mga lumpo at nakakapagpagaling ng mga kitongin. Walang hindi nagagawa ang mga apostol. Ang lahat na nagagawa ni Jesus ay nagagawa na rin nila para iparamdam ang pagmamahal ng Diyos. Sa makatuwid, ang Diyos ay laging kumikilos sa pamamagitan ng kanyang mga alagad. At inutusan pa ang mga alagad, pumunta kayo sa bawat bayan at nayon, magturo kayo at mangaral. Huwag kayong magdala ng supot sa inyong paglakad, ni damit, ni tungkod, ni pamalit na panyapak. Ibig sabihin, mabuhay kayong ang inyong pagpapahalaga ay ang pahahalagahan ninyo ay ang misyon, ang tungkulin, hindi mga material na bagay. Ang dala ninyo ay ako, si Jesus. Ang dala ninyo ay pag-ibig. At ang sabi pa sa bandang huli, kaya tayong mga Kristiyano ay may katangiang mapagkupkup tayo sa mga alagad ng Diyos. Masama may mga lugar kung minsan na pinaalis ang mga alagad ng Diyos. Nagkamalila ng kaunti ay nagpoprotesta, parang gayon. Yan ay negative, yan ay masamang pangitain. Ang mahalaga ay, ang sino man, sabi dito, ang sino man tumanggap sa inyo, ay pagpapalain ko. Kaya sa banal na kasulatan, ay meron ding nakalagay doon. Sabi ay, ang sino mang magbigay ng isang basong tubig na malamig sa alagad ko, dahil sa siya'y alagad ko, ay pagkakalooban ng biyayang buhay na walang hanggan. Din naman ay, ang sino man tumanggap sa inyo, ay basbasan ninyo. Ang sino mang hindi tumanggap sa inyo, umalis kayo sa lugar na iyon. Meron pang pagbasang nagsasabi na, umalis kayo doon at ipagpag ninyo ang alabok sa inyong mga sandalyas. Yan. Sa makatuwid, ang bandang huli ng banal na ebanghelyo ay, sabi ay, pagpalain ninyo ang mga taong tumatanggap sa inyo. Ituloy natin ang pagdiriwang sa inyong pag-aalay kay naway lalo pang pagpalain ng Diyos.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Manalangin tayo, Ama namin lumikha, ang aming mga alay ay gawin mong banal sa iyong pagbabasbas na magpaalab nawa sa ningas ng iyong pag-ibig sa aming lahat, sapagkat ito rin ang nagbunsod kay San Bernabe para ihatid sa mga bansa ang liwanag ng mabuting balita sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Itinatag niya ang iyong sambayanan at ang mga apostol katulad ni San Bernabe ay salig at katuwang sa pagpapanatili ng iyong pagmamahal na hindi magbawakas kahit kailan. Kaming sambayanan mo dito sa daigdig ay katibayan ng pamumuhay sa langit. Kaming narito ang tagapagpahiwatig sa pagkakaisa ng lahat sa iyong pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Panginoon, Hosana, Hosana. Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Sama-sama nating ipagbunyi ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sa dilim ay inihain, bilang pagkait inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya't tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco o ni Leon, 14, aming Papa, Gilbert, aming Arsobispo ng mga Obispo, at lahat ng mga pari. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahinlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis rin sa esposo, kaysa ng mga apostol kasama si San Bernabe, kaysa ng mga martir, mga banal, ni San Tarita de Casa, aming patrona, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Awitin natin ang panalangin nating mga anak ng Tayo ang lahat. Dahil ang ngalan mo mapasa amin, ang kaharian mo sundin ang loob mo. Kakanin sa araw-araw, sa aming mga sala.
Hinihiling namin kami i-adjust sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbatian tayo, maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Sumainyong lahat ang kapayapaan. Pagbati rin sa palag sa inyo na sumusubaybay at nakikiisa sa mesa sa pamamagitan ng Santa Rita de Cassia Paris Facebook page. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Amin. Maawa sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod ang lahat. Mga kapatid, narito si Kristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga taong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo, Amen. liwanag ng aking puso, sa aking magmahal ka. Ng iyong biyaya sa aking ipadama, patnubay ng mahihirap.
saya at hapis, tanglaw kang kaaya-aya. Liwanag ng haliwan, sa amin dumalaw ka. Sasagawa po natin ang second collection. Ito po ay laan para sa mga may sakit at retiradong pari ng ating Archdiocese. Maraming salamat po. Pawiin ang aming pagod, ang pasani pag-aanin. Minamahal kong kandungan, sa hapis kami hanguin. Liwanag ng aming puso, sa amin manahan ka. Idulot mo po sa amin kapayapaang wagas, ang iyong gantimpala't mana, mga mong kasarinlan, ang bunga ng pagkandili, ligaya magpakailanman. Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming tumanggap sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang aming pinagsaluhan sa pagganita sa Apostol San Bernabe ay maganap ng hayagan sa aming buhay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumandali po magsiupo para sa mga pagbati. Tayo bumabati sa mga nagbe-birthday ngayong araw na ito. Sila'y nagpamisa para magpasalamat sa Diyos. Tamang paraan ng pagbe-birthday o anniversary. Nagpapamisa. Misa ang pinakamagandang paraan para magpasalamat sa Diyos. Kaya happy birthday sa mga sumusunod ngayong June 11, kapiyastahan ni San Bernabe. Kay Jonathan Rinyosa, happy birthday. Kay Deli Bungkin, kay Dayan Karen Kusi, kay Seminarian Chase Dan Gonzaga, kay Marie Chris Perez, at Jefferson Marcos. Happy birthday sa inyo. Happy wedding anniversary sa mag-asawang Ramon at Carmelita Tolentino. Narito gaita. Happy anniversary sa inyo. And then, sa mga palagi ang nagpapamisa, maraming salamat po. Sa mga sumusubaybay sa misa dito sa parokya. Pero nag-message sa akin, sabi, Father, ang inyong misa po diyan sa parokya ng Santa Rita ay laging naka-air, napapakinggan doon sa isang kapilya sa chapel. Araw-araw ang ating misa, naririnig doon sa Boboy, yun ay Boboy San Luis. Lagi daw naka-air doon ang misa ng Santa Rita. Kaya sila ay ating ipinagdarasal, ang mga taga-Boboy, San Luis. Sana sila ay laging alagaan at pagpalain ng Diyos. Ito ay sa pamumuno ng isang magaling na pinuno ng Barangay Chapel, Rina Mendoza. Baka parito na yun minsan. Nagsimban to, yun nung piyesta dito ni Santa Rita. Pakakainin ko sana, bigla nawala. Parang bula. Wala. Yan. Sa mga taga-Boboy ng San Luis, salamat po sa inyong pakikiisa palagian sa misa. Kayo naway pagpalain ng Diyos. And then, sa mga Facebook Star Sender, salamat po.
sa inyo pong pag-o-offer, pagbibigay sa koleksyon, kayo naway lalo pang pagpalain ng Diyos. Tayo po'y mayroong t-shirt, polo shirt ng pamparokya. Ito po'y available sa office. Paganda pong kayo ay meron noon, mga parokyano, at nagdedebosyon kay Santa Rita. May mga polo shirt pong available sa office. Tayo po'y nasa panahon ng nobinaryo kay San Antonio. Yun po si San Antonio. Yan po ay napakagaling din santo. Ang mga santo at santa ay napakasarap pagdebosyonan. Ang piyesta po niya ay June 13. Nasa nobinaryo tayo, kayo po'y magpamisa sa panahon ito na nagno-nobena tayo hanggang sa kanyang kapiyastahan. Sa June 15 po naman ay sisimulan natin ang nobena kay St. John the Baptist na 24 of June ang piyesta. Ang Sacred Heart of Jesus ay magkakaroon din ng nobinaryo mula 18 at ang piyesta niya ay June 27. Ang St. John the Baptist ay 24 pa. Kasabay ng ng Sacred Heart of Jesus ang kapiyastahan ng Mother of Perpetual Help. June 18 din ang nobinaryo. Magpa-Father's Day sa June 15. Sa June 15 may Father's Day. Pagka kayo pinaghahanap ng lugar na mayroong pwedeng sama-sama ang pamilya para pagpapasalamat sa ama ng pamilya, meron po ditong affair sa Batangas Country Club. Ang Father's Day po yan. Siyempre may pagkain doon, may babayaran kayo parang 1,000 plus yata yan. Yan, kayo ay dinner po yon. Pwedeng kayo sa Batangas Country Club. May parangal doon sa mga ama. Father's Day. Yan, maganda doon pagkagaritong mga panahon. Sige po, salamat po sa inyo. Salamat sa mga mababait na naglilingkod sa ating simbahan. Tayo na kayo. Tayo po ang lahat. Ayaw pang tumayo. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain nawa kayong lahat ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang pagdiriwang natin ng banal na misa, humayo kayo mapayapa. Salamat sa Diyos. Umawi tayo ng pangwakas na awit. Ave Maria, puno ka ng grasya, ang Panginoon ay sumasa iyo, pinagpala ka sa kababaihan. Kasalanan ngayon at sa mga oras ng aming kamatayan. Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan ngayon at sa mga oras ng aming kamatayan. Amen. Kules at ating pong ginugunita si San Bernabe, isang apostol.
Kasama po natin magtataguyod ng misa ngayong umagang ito ay mga sumusunod. Misa, pasasalamat ni na Mrs. Prony Aguba Balmes, Alexander A. Balmes, Eden B. Ilagan, Evangeline Balmes Albudin and family. Spouses Arthur and Shirley Ostia Faltado and family. VAJS and AHF 77 Trading. Captain Manuel de Chavez, Josephine de Chavez, Maria Aitana Cassandra, Princess Paula Margaret de Chavez, Verlene Jane Cabral, Maria de Chavez. Mercedita Magnaye and family. Mr. and Mrs. Jimmy and Grace Garcia and family. Solana Heirloom Cafe, Noble Street, Batangas City. Tita Castillo de Castro, Rosenda Makatangay, mga anak na sina Roseni, Rodeline, Relinda, Raquel, Robelita, mga manugang at mga apo. Members of the CCD Auxiliaries of St. Teresa of the Child Jesus, and members of Confradia de Santa Rita and their families. Batangas Country Club Hotel and Resort, Bulbok, Batangas City, Mr. and Mrs. Patrick and Apolao and family. Pasasalamat na nagdiriwan ng kaarawan na sina Deli Bungkin, Jonathan D. Riñosa, Diane Karen Cusi, Marie Chris Perez, Jefferson Marcos. Pasasalamat na nagdiriwan ng anibersaryo ng kasal na sina Mr. and Mrs. Ramon and Carmelita Tolentino. Misa, para sa mga kahilingan at espesyal na intensyon ni na Mark Anthony, Aida Perez, Manuel and Marimel, Jefferson and Marnelli, Geoffrey and Mary Rose Aida, Aldwin and Anna Joy, Marie Chris,